Dala ng pagpupursige at determinasyong malagpasan ang pagsubok na dala ng 3,000 mundo. Siya at siya lamang ang kauna-unahang angkan ng Zura ang nagawang malagpasan ito. Kaya ating alamin ang naging buhay niya sa universo ng Arcapada. Pero bago ang lahat mga kamarbs, kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-hit ang notification bell para maging updated ka sa bagong upload natin. 3,000 worlds and not a single worthy foe. Bibihira lamang sa isang mandirigma ang magagawang mapagtagumpayan ang napakalawak at napakalaking sakop ng universo. Ito'y patunay lamang na ang nilalang na makakagawa nito ay hindi pangkaraniwan, kundi nagtataglay ng hindi mapapantayang lakas na kayang lipulin ang sinuman. Tatak na sa lahi ng mga Zura ang kakayahang gaya nito. Naging tanyag ang angkan nila dahil sa pambihirang lakas na meron sila. Matagal na silang namuhay sa universo na kilala sa tawag na Arcapada Universe. At sa katunayan, maraming henerasyon nang magkahiwalay ang karamihan sa angkan nila. Di lang nila taglay ang lakas na meron sila, kundi bakas na rin sa lahi ng mga ito ang pagkakakinanlan. Kilala ang mga lalaki sa angkan ng mga Zura na pinakamatapang na mandirigma, at ang mga babae naman ay kilala bilang taglay ang hindi pangkaraniwang kagandahan. Matagal na panahon simula nung narinig ng mga Zura ang alamat patungkol sa sekreto ng 3,000 mundo. Base sa kwento, nakatago ang labasan nito sa isang liblib at di matukoy na lugar sa mundong ginagalawan ng mga Zura. Giit rin sa kwento, kung sakaling may makapasok man dito, makakaranas ng iba't ibang antas ng mataas na level ng pakikipaglaban, na kung saan makakaharap nito ang mga di basta-bastang mga kalaban. Dahil sa naniniwala ang mga Zura patungkol sa alamat ng kwentong ito, ito ang naging dahilan ng pagkakaroon nila ng interes na tuklasin ang daanang ito patungo sa sekretong mga mundo. At kung magagawa man nila itong mahanap, at kapag mangyari yon, lahat ng lalaking lahi ng mga Zura na maglalakas loob na tanggapin ang hamon na ito at magawang malagpasan ang pagsubok ay gagawaran ng isang titulo bilang isang Azura na may mataas na pagkilala na kapantay bilang isang demigod. These blades are my teeth, and I'm all bite and no bark. Gayunpaman, dala na rin sa maraming taon na ang lumipas, walang sinuman sa angkan ng mga Zura ang nagawang malagpasan ng mga pagsubok na dala ng misteryosong mundong ito. Wala ni isa sa kanila hanggang sa dumating ang kapanahunan ni Martis, isang nakakabilib na batang may determinasyong gustong sungkitin at malagpasan ang malaking pagsubok na dala ng 3,000 mundo. Kabataan pa lang ni Martis ay nagawa na nitong malagpasan ang 300 mundo na sino man sa angkan nila ay di pa nagawa. Nakaharap na rin niya ang iba't ibang klaseng malakas na mga demonyo. Dahil sa mga nagawa niyang ito, nakatanggap siya ng pagkilala dala ng titulo bilang isang kauna-unahang Azura sa angkan nila. Siya pa lamang ang lalaking nakasungkit nito, kaya ganun na lang ang paghanga ng karamihan. Minahal ni Martis ang pakikipaglaban, kaya ganun na lang rin ang ensayong ginagawa nito, upang sa gayon ay malagpasan pa niya hanggang sa malagpasan ang kahuli-hulihang mundo. Araw-araw siyang nag-iensayo, kaya nagawa niyang mapabuti pa ang sarili pagdating sa pakikipaglaban. Isa sa mga langis ng kanyang pagpupursige ay ang ambisyon at determinasyon na may kakayahan siyang kayang halugugin ang bawat kalangitan. Wala siyang pinapakitang pagod sa pag-iensayo upang makagawa ng pagsulong sa mga nalabipang mundo na di pa niya napapasok, hanggang sa naging preparado na nga ito na pasukin pa ang nalabipang mundo. Sa bawat tagumpay na natatamasa ni Martis laban sa mga demonyo, nagbibigay ito sa kanya ng panibagong kaalaman at pagkakaroon niya ng natatanging silbido komon bilang isang nakakaibang persona. Walang sinuman sa lahi ni Martis ang nakakaalam kung ilang taon ang nilipas bago niya maabot ang sukdulang panghuling mundo
para makumpleto lahat. Ang inaakalang madaling laban para sa kanya ay naging kabaliktaran ang lahat. Habang ginaganap na nga sa pagitan ni Martis at ng Halimaw ang panghuling laban, inaakala niyang madali na lang ito para sa kanya. Alam niya sa sarili na ito na ang pagkakataong matupad ang matagalan niyang inaasam na tagumpay. Pero di naging madali ang lahat para kay Martis. At ang hinahangat niya na kaluwalhatian ay napalitan ito ng malaking pagkatalo niya laban sa Halimaw. Natalo si Martis sa laban na yon, pero nakikita pa rin sa sarili niya ang malaking tiwala na malalagpasan ito. Natalo man siya pero di pa rin ito sumuko. Patuloy pa rin sa laban hanggang sa maraming beses na talaga siyang natalo. Ang pagkatalong ito ang nagdala kay Martis sa rurok ng pagkadapa, na tila bagay na wala na siya ng pag-asang magpatuloy pa at ihinto na ang kanyang ninanais na tagumpay. Kahit ganun na ang sinapit ni Martis sa huling kalaban para mabuo ang 3,000 mundo, mas nangibabaw pa rin ang apoy na nasa puso na nagdala sa kanya para wag ihinto ang matagal na nitong pangarap. Di niya pinakita ang totoong pakiramdam na nararamdaman niya sa kanyang sitwasyon. At dahil na rin sa uhaw na uhaw siya sa tagumpay, nagawa nitong mabago ang lahat. Inilabas ni Martis ang isang kambal na espadang kilala sa tawag na Azura's Teeth o ngipin ni Azura. Ito ang pangunahing sandata niyang gagamitin para sa paghaharap niya muli sa Halimaw. Naghanap si Martis ng mga gurong magaling pagdating sa paggamit ng espada at malaki naman ang pangangailangan at pagka-interes niya dito. Kaya't porsigido siyang pag-aralan ito. Nakahanap man si Martis ng gurong magtuturo sa kanya at ang nakakamangha, habang ginagamit pa niya ito, ginagamit na ito ni Martis sa mga aktual na digmaan. Nakikita ng guro ang husay ng paggamit ni Martis sa mga espada. Habang papaunti na lang ang panahong kinakailangan ni Martis sa pag-iinsayo, wala namang kakaba-kaba para sa kanya dahil sa handa na itong harapin muli ang Halimaw. Hanggang sa umabot na nga ang tamang panahong paghaharap muli nila. Dala-dala ni Martis ang lakas at determinasyon kasama ang kanyang kambal na espada, na alam niyang may uuwi niya ang matamis na pagkapanalo. Simula ng kanilang digmaan, halos madali na lang kay Martis ang lahat. Mas nangibabaw ang kapangyarihan at lakas na meron siya kaysa sa Halimaw. At tila bagay naging madali na lang ang lahat ng ito sa kanya. Di siya makapaniwala sa tagumpay na nakamit. Pumuwi si Martis dala ng pagkapanalo laban sa Halimaw. Naging masaya ang lahat ng mga kalahi ni Martis dahil sa nagawa nitong malagpasan ang lahat ng pagsubok na hatid ng 3,000 mundo. Simula nun kinilala na siya bilang isang nag-iisa at kauna-unahang Azura King. Siya ang namuno sa kanyang mga angkan at nanguna para sa mga kabataang kalahi niya na may bilang na 10 milyon na naghahangad ng maging kagaya niya balang araw. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the ninth inning. There ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the thing. Every night got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, hear them scream. Okay, it's a dream, and I pray as a team. One day it'll be me. If I want it, then